hindi ka maaaring manibubo kung hindi ka naiinggit. Hindi ka naman maaaring maingit kung ikaw ay naninibubo. Sa makatwid, ito ay positibo at negatibo na emosyon at kalidad ng tao. Kaya kinakailangan na ito ay panatilihin sa loob. Ganun ba yun? Hindi. Kinakailangan ito ay iwaksi, alisin. Si Apostol Pablo ay nakaranas ng paninibubo sa kongregasyon ng Corinto. Hindi nila matanggap si Apostol Pablo na siya ang nagtuturo sa kanila, nagbibigay ng mga sapat na mga impormasyon. Mga lalaking nagtutulong-tulungan, mga lalaking mga nagmamalaki, na sa tingin nila sila ang karapat-dapat, hindi si Apostol Pablo. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, batay sa 12:20 ng 2 Corinto, malapit nang bumagsak ang kongregasyon ito. Ay bakit babagsak ang kongregasyon ito? Naninipugulan naman sila kay Apostol Pablo. Hindi lamang kay Apostol Pablo, maging sila sa isa't isa. Kaya ano yung katibayan na talagang si Apostol Pablo ay nag-alala nga sa 12:20 ng 2 Corinto ay mapapasa natin ang patotoo. Ang sabi rito ganito, sapagkat natatakot ako sa paalaman, kapag dumating ako ay masupunod ko kayong hindi gaya ng nais ko, at sa inyo hindi pa ko maging gaya ng nais ninyo. Hindi, sa halip sa paalaman ay may hitwaan, paninibugo, pinamit yung paninibugo, mga pagkakagalit, mga pagtatalo-talo, mga panira ng talikuran, mga pagbukulungan, mga pagmamalaki, mga kaguluhan. Kaya sabi ng Apostol Pablo, tigilan na ninyo ang mga bagay nito sapagkat pag hindi nyo tinigilan, babagsak ang kongregasyon ito. O totoo yun, bumagsak ang kongregasyon ng Corinto dahil sa ganitong mga kalagayan ng mga pasaway ng mga kapatid. Noong panahon ni Moises, ni Aaron, meron din na talagang hindi nila matanggap yung pangunguna ng dalawang ito. Itong si Datan at si Abiram. Kasi itong si Datan at si Abiram ay sadyang mayroong mga pinungunahan mga sambahayan. Kaya hindi nila matanggap sa kanilang sarili na bakit itong si Moises hindi magandang manalita sa mangunguna. Sabi ni Datan at Abiram, maging si Miriam na kanilang kapatid ay nagsasabi, bakit sila lamang ba pwedeng mga siba? Sila lamang ba pwedeng magtakbo ng kapulungan? Eh ako pwede ko rin namang mapatakbo niya. Kaya anong nangyari? Dahil sa paninibugo, inggit, dahil sa katayuan, pribilehiyo na ipinatulob ni Jehovah kay Moses na manguna sa kapisanan. Kaya ano ang nasabi ng awit, 106, ganito ang ating mababasa. Sa awit 106, 16 at 17. Sabi rito, at ininingkita nila si Moises sa kampo, maging si Aaron na banal ni Jehovah, nang magkagayon ay bumuka ang lupa at nilulon si Datan at tinabunan ang kapulungan ni Abiram. Kaya isang napaka-selang na bagay ang manibubuka laban sa iyong kapatid. Kasi nagsisimula sa inggit bago maninibubuka. Kaya si Santiago ay nagpaalaala muli. Saan ba nagmumula itong inggit at paninibugo? Saan ba nagmumula ito? Ito ba ay nagmula sa itaas? Hindi ito nagmula sa itaas. Sabi ni Santiago, kung sino man ang may paninibugo, bawat isa sa inyo, ito ay nagmula sa demonyo. Ito ay makahayop. Hindi nagmula sa itaas, kundi nagmula sa lupa. Ang patotoo ay nasa Santiago, Kabanata 3, talatang 14 hanggang 16. Sabi rito, ngunit kung kayo ay may mapait na paninibugo at hilig na magpagtalo sa inyong mga puso, huwag kayong magyabang at magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan na bumababa mula sa itaas, kundi yakong makalupa, makahayop, makademonyo, sapagkat kung saan may paninibugo at hilig magpagtalo, naroon ang kaguluhan at bawat mundo ng mga bagay.
Normal yun eh. Tanggap natin lahat yun eh. Hinanap tayo, magbanda. Pero yung tayo ay malibubog. Nakamaselang na bagay. Sapagkat sabi ko sa inyo, umaakay sa kapahamakan ng pagbagsak sa kongregasyon. Kaya, ang masasabi natin, marami nang namatay sa ngalan ng panlipunan.